Yun, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa Makapili TV. Et na naman po si Manang Yusek Claire Castro. Bumuka na naman po ang kanyang bibig at sinasabing sa panahon daw ni Pangulong Duterte, wala naman daw sinibak na sekretary. Ang tanong, sa panahon ba ni Bongbong Marcos, meron bang siyang sinibak na sekretary? Di ba wala? Imbis nga nakastiguhin niya yung sekretary ng DPWH, ang ginawa niya, pinagtanggol niya pa. Kasi ito, nagsimula ito nung flood zona niya, na ipagmalaki niya yung 5,500 na flood control na natatapos daw sa loob ng kanyang administrasyon. Ngayon, nasubok yan ng kalikasan, hindi na mismo tao ang gumawa, kalikasan po mismo ang gumawa, bumagyo, at nalubog po ang malaking bahagi ng Metro Manila at yung mga karating probinsya. So dahil doon, imbis na kastiguin niya si Secretary Bonoan ng DPWH, pinagtanggol niya pa at hindi niya sinibak. Sinabi daw niya na overwhelm lang daw. O hindi, buti nga, hindi pa sinabing na overdose. Kasi sabi ng mga netizen, na overdose daw sa flood control ang DPWH. So, hindi kinastigo ni Bongbong Marcos si Secretary Bonoan. So, hindi niya sinibak. Ngayon, after ng sumunod na SONA, dahil nga hindi tinigilan si Bongbong Marcos nung flood control project, sinabi niya na mahiya naman kayo dahil nga naging rampant talaga yung mga ghost project ng flood control, yung mga substandard. So, mas lalong nabaon dito si Bongbong Marcos, pero hindi niya pa rin sinisibak si Secretary Bonoan. So, malayong-malayo yung gustong ipahatid dito ni Manang Yusek Claire Castro na walang sinibak si Pangulong Duterte na secretary. So, ito ang pagpapatunay na talagang itong si Manang Claire Castro, inilagay lang yan bilang attack dog lang talaga ni Bongbong Marcos. Kasi ito, abogado to, pero bago siya maglabas ng kanyang statement, hindi siya muna nag-research kung ito parang sasagot doon sa gusto niya ipalabas. Tulad niya, sasabihin niya, wala raw sinibak si Pangulong Duterte. Pero meron tayong ipapakita na although walang sinibak na sekretary ng DPWH si Pangulong Duterte, pero meron siyang mga nirelieve, sinibak na mga district engineer na nasa baba po ng DPWH. So ito, panoorin po muna natin itong mga sinabi ni Manang Yusek Claire Castro tungkol sa sa pag-amin daw di umano ni Pangulong Duterte na naganap daw ang ghost project dito sa DPWH. Pero siyempre, bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pong pakipindot po muna yung subscribe button at the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad yan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin itong mga pinagsasabi ni Manang Yusek Claire Castro. Dating Pangulong Duterte ay umamin na maraming ghost projects rampant noon. This is November 2020 nilabas. Pero may nasibak bang secretary ng DPWH sa panahon niya? So, muli, ang pag-iimbestigang ito para sa taong bayan, hindi para sa pamumulitika. Alleged Bagman. Pero, tandaan po muna ninyo, ang pinapaimbestigahan dito ni Bongbong Marcos yung mga flood control project sa loob mismo ng kanyang administrasyon 2022 hanggang 2025. So, walang kinalaman dun sa mga flood control project ng mga dating administrasyon. Pero dito, parang nangyayari, nagtuturo na naman itong si Manang Claire Castro, kagaya ng mga diskarte ng mga dilawan, kapag naiipit, magtuturo, maninisi na lang para pagtakpan yung kanilang kapalpakan. Ngayon, pagbigyan natin si Manang Claire Castro, wala raw sinibak si Pangulong Duterte nung pag-amin daw niya na naganap ang ghost project sa DPWH. So ito, Manang Claire, manood ka. Pakinggan mong maigi kung totoong walang sinibak si Pangulong Duterte nung panahon na sinabi niyang maraming ghost project sa DPWH. Alleged Bagman is the district engineer, has been staying in position for at least
10 years, Secretary Mark issued an order for the transfer of the district engineer, but until now, it has not been implemented due to the intervention of Congressman Sato. Well, the Secretary of DPWH is listening now, maybe. Somebody should relay the message na itong si district engineer, kung sino naman itong yawa na ito, Kaya bang sabihin yan ni Bongbong Marcos dito sa mga kawani ng DPWH o ng gobyerno na gumagawa ng hindi maganda? Diba? Yan ang pagkakaiba ni Pangulong Duterte dito kay Bongbong Marcos. Hindi niya kayang sabihin yung mga ganyang salita. you are relieved beginning tomorrow. If you are listening, this is nationwide. Secretary Mark Villar, kindly implement the order. Get him out of the office by tomorrow, noon time. Former District Engineer Lorna Ricardo has been removed from her post due to the expose made by Commissioner Greco Belica. Sino raw ang nag-expose? Si Greco Belica ng Presidential Anti-Corruption Commission. Yan yung commission na tinayo ni Pangulong Duterte para kahit paano mapigilan yung mga corrupt official sa ating gobyerno. Pero anong ginawa dyan ni Pangulong Bongbong Marcos? Tinanggal yan ni Pangulong Bongbong Marcos yung PACC na yan. Pag-upo niya kagad sa kanyang opisina. So, kaya nung nabuwag yan, naging garapalan, sabi nga ni Katunying, naging garapalan ang korupsyon sa panahon ni Bongbong Marcos. At kitang-kita naman natin, simula noong 2022 hanggang sa kasalukuyan, trilyong piso po ang nawala po sa bulsa ng gobyerno natin at napunta lang sa mga iilan. Kaya ang nangyayari, lumulubog po sa baha ang ating bansa, lalo-lalo na yung Metro Manila at mga karatig probinsya, dahil sa kapabayaan ni Bongbong Marcos, dahil nga tinanggal niya kagad yung PACC na dapat isa sa mga tutulong para kahit paano mapigilan yung korupsyon. Kasi hindi naman nawala yung korupsyon ng panahon ni Pangulong Duterte, nandun pa rin. Pero at least dahil nga doon kay Greco Belica at sa kanyang komisyon, yung PACC, hindi naging ganun kalaki yung naging kinita ng mga corrupt official natin dahil paano nga ay napipigilan. Pero ngayon, talagang naging abusado, naging sakim yung mga kawatan sa gobyerno. Kaya hanggat nakaupo si Bongbong Marcos, talagat magdanakaw at magnanakaw sila dahil pagdating ng 2028 at naupo si Sara Duterte bilang presidente, magugutom na naman sila. Regarding the involvement de Ricardo in corruption activities being perpetrated in your province. You are to report tomorrow to the office of the secretary. You are relieved. Marlen Ingolio, district engineer, pati si district engineer, kaya pala sabi ko, sige ako basa district engineer pala itong yawa na ito. District engineer Divinadera, Ramon Divinadera, pati Marim. You are relieved and report to your secretary by tomorrow. District Engineer Ana Lee Manzano, Misamis Occidental, First District, First Engineering District, and District Engineer Caroline
Abinales, OIC, Misamis Occidental 2nd District Engineering Office. You are relieved, ma'am. Tomorrow, District Engineer Edeta Babaran, Isabela 3rd District Engineering Office. District Engineer Edmundo de Luna, Isabela 4th District Engineering Office. District Engineer Ireneo Galato, Benguet 1st District Engineering Office. District Engineer Romelda A. Bagasan, Benguet Engineering Office. Itong mga engineer na I mentioned, just for good measure, they're the same. I do not condemn you. I give you the presumption of innocence, just like the congressman. It so happens that your name was cropped up during an investigation. No, I would. So, yan ang magpapatunay na si Pangulong Duterte mayroong mga sinibak nung panahon ng kanyang panunungkulan bilang presidente na hindi kaya gawin ni Bongbong Marcos. Manang Yusek Per Castro, mag-research po muna para hindi kayo napapahiya. So, maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.